Verse 31, ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga hinirang ng Diyos? Ang Diyos ay ang umaaring ganap. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian, o ang kahapisan, o ang pag-uusig, o ang kagutuman, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak? Hindi. Kundi sa lahat ng mga bagay na ito tayo higit na mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Sabay-sabay po tayo sa 39. Kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Tayo po'y manalangin. Dakila po namin Diyos, aming Ama, magandang hapon po. Kami po'y narito. Bagamat ang dahilan ay, isa po sa dahilan ay upang makipag-fellowship, makipagkapatiran, makita ang mga kapatiran. Pero higit po dito ang dahilan kung bakit kami narito ngayong hapon. Kayo po ang dahilan. Dahil kayo po ang nagligtas sa amin, kayo po ang umibig sa amin. Unawa po namin kung gaano kami ginawa ng mga dakilang bagay na sa aming kaisipan na hindi lubos naming mauunawaan at maipapaliwanag. Ikaw ang dahilan kung bakit kami sumisimba at sumasamba ngayong hapon na ito kahit maaaring ang dikta ng aming mga laman, manatili na lang kami sa bahay, humiga at matulog. O banal na Diyos, salamat po ng marami. Ngayong oras sa ito, kami po'y narito upang mag-aral ng iyong salita. Sa buhay namin, sa church, bagamat maraming mahahalaga po na bahagi ang program, pero amin pong itinuturing na ang pakikinig ng iyong salita ang pinakamahalaga. Sapagkat sa time na ito, kayo po'y nagtuturo at nakikipag-usap sa amin. Even though kahit anong bahagi, maaari kayong mangusap at magturo sa amin. But this is a direct study, meditation of your God's Word. Ito yung oras na direkta naming itinutuon ng aming isip sa iyong salita. Panginoon, ngayong hapon, pagpalain niyo kami, samahan po ninyo kami ng iyong banal na Espiritu. Ang aming katawang lupa ay mahina. Kami nga po'y may mga kapaguran, maaaring may kaantukan, kahinaan, pero ilagay mo sa amin, Panginoon, ang pagsisikap na makinig ng iyong mga salita. Salamat po sa inyo ng marami. Patawarin niyo kami sa lahat ng aming kasalanan at pagkukulang. Pakihugas po ng aming mga buhay. Pagindapatin niyo po kami, Panginoon. At tumanggap kami ng biyaya mula sa inyo. Ito po yung aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Pwede na po tayong maupo. Ang ating pong pastor at ang ilan nating kapatiran ay nasa Gateway Baptist Church sa Santo Tomas at anniversary po ng simbahan. Anak na rin natin po yung simbahang yon. Pangunguna po ni Pastor Ayo Marasigan. As part of introduction, nais ko pong gamitin yung aking inattendan pong seminar kahapon. At siguro ay paraan na rin para po makapagbigay ng info sa mga magulang at mga mag-aaral at may mga kinalaman sa paaralan. Seminar po namin kahapon is all about matatag curriculum. Matatag curriculum. At our speaker is a Regional Supervisor of Region 4A. At doon po ay pinaliwanag sa amin ng malalim
Ano ang akin pong hinatutuwa? Habang ako'y nakikinig, doon sa akin pong isip, sabi ko, grabe ang understanding ng supervisor na ito sa matatag curriculum. Kasi lahat ng points, lahat ng salita, na ipapaliwanag niya. At ang matatag curriculum po is not a new curriculum. It is a refined curriculum. Hindi po yun bago. Yung pong napakaraming competencies na ituturo sa mga bata ay binawasan. Halos po ay more than half of the competencies ang inalis. At ipinili lang po ang pinakamahalaga. Binigyan ng diin ang pagbasa at pag-unawa sa baitang isa o kinder hanggang grade 3. Yung tinatawag na key stage 1. Yung stage 1 ng learning ng mga mag-aaral. Ano po? So, and then, china-challenge po kami ng mga school heads and the teachers to really read yung matatag curriculum at aralin ang competencies upang ito'y ma-execute ng maayos. At ang hiling po ng DepEd ay alam nating pagkakatapos ng ilang panahon, pagka nabago ang sekretary, nagbabago ang curriculum. Pero hindi po nagbago ang curriculum, binawasan lang ang laman. Ano po? Sabi po nung supervisor, let us give the matatag curriculum the chance. Ano po? So sa amin po, sa mga nasa education, sa dami po ng gustong ipaturo sa amin, di namin natatapos minsan ng libro. Pero nandun po yung ramdam ko yung challenge to really, kami mga teachers ay to really understand the matatag curriculum para maituro namin ng mahusay sa mga bata ang inaasahan. Pero habang nakikinig po ako at nilalaro sa isip ko itong ating paksa, ang tumatanim sa aking isip, ang mga Kristiyano kayang minahal ng Diyos, gaano kalaki at kalalim ang kamalayan sa pag-ibig ng Diyos sa kanila? Gaano karami ang nagsasabing, ako'y ligtas at ako'y mahal ng Diyos at talagang nauunawaan ang kanyang sinasabi? I think, kapag ka ang pag-ibig ng Diyos ay nakakaapekto sa kung paano ka nabubuhay, doon pa lang natin masasabi na talagang nauunawaan mo ang pag-ibig ng Diyos. Pero kung siya'y tila baga, alam mo lang, ligtas ka lang, pag tinanong ka, ikaw ba'y palangit pag namatay? Opo, paano ka naligtas? Sinanggap po si Kristo. Pero it doesn't affect even your affection, your mind, your soul, and it doesn't change your direction. It doesn't change your dreams. It doesn't change yung mga perspective mo sa buhay. I doubt na naiintindihan mo talaga ang pag-ibig ng Diyos. Kasi simple matatag curriculum, as I understand, ako'y very enthusiastic at sabi ko, what a good curriculum. Kasi ibinalik po ang GMRC. Opo, ibalik daw po ang pagtuturo ng kabutihang asal sa mga kabataan. So mga kapatid, ngayong oras sa ito, ang tanong sa atin na naglalaro ay yung lahat na nagsasabing inibig ng Diyos dito at ako'y palangit, gaano katotoo sa iyong sinasabi? Pag tinanong ka, palangit ka. Na i-define mo ang pag-ibig ng Diyos, na i-define mo kung paano siya namatay. You can define justification by faith. You can define substitution, imputation, justification, sanctification. But the point of the matter is, kung talagang naiintindihan mo, imposibleng hindi naaapektuhan yung iyong ugali, ang iyong pagkatao. Amen po ba? Parang ang taas ko rito. Ako po'y bababa. Parang ang layo natin sa isa't isa. Ano ho? Di tayo maging close tayo sa isa't isa. Di na lang ho ako. Oo. Yan. Para tayo ho ay malapit-lapit. Para yung inaantok madali kong puntahan. Yan. So, at saka para hindi ako makatulog. No? Kayo ba nakakita na ng preacher na nakatulog habang nagpipreach? Ngayon po ninyo makikita. So ano kaya, ikaw wala ka tulugan, no? Nawala ka sa huwisyo. So, ang ating pong pinag-uusapan ay ang pag-ibig ng Diyos. At dito sa bahaging ito na ating binabasa, mga minamahal, at ang isa pa pala, as part of introduction, as I look to these young people who got baptized this morning, alam niyo ang aking malaking worry, gaano kaya tatagal itong mga batang ito? Kasi we know, lalo na tayong matatandang Kristiyano, alam natin kung gaano kahirap ang magpatuloy. Amen? Kasi sasagupa sila ng Buti yung mga kahirapan sa labas at katitisuran sa labas. How about yung mga katitisuran sa loob?
the heartaches, the pain, yung mga ugali natin na lalabas at possible magpatisod sa kanila at possible na magpatigil sa kanila at sasabihin nila, ayaw ko na, hindi na ako sisimba, lilipat na ako ng simbahan, ayaw ko na sa Good Shepherd. My worry is this, and my thinking is this, ano ang pwede nilang maintindihan na kahit dumating yung pinakamasasalimuot na pangyayari sa buhay nila, they will say, I will continue. Ako'y tutuloy. Ako'y maglilingkod. Ako'y susunod. Hindi ako aalis. Saan kukuha ng motibasyon ang mga batang ito? Saan tayo kukuha ng motivation? Kung tila baga, mabibigat ang nangyayari sa ating paligid. Siguro lahat tayo po rito nakaranas sa mga issues. Tayo yung naging highlight. Tayo ang pinag-usapan. Tayo ang nasaktan. Tayo ang hindi naintindihan. Na-misinterpret ka. Nasaktan ka. Pinagpulungan ka. Pinagchismisan ka. Pero kahit sa kabila nun, nananatili kang nandyan. Amen? And to the point, hindi ka lang nananatili. Hindi napamugaran ng kapaitan at galit ang puso mo, manapay pinanatili mo ang pag-ibig sa iyong mga kapatid. Ang tanong ngayong hapon, mga kabataan, saan nakukuha ng lakas? Ngayon parang ngayon lahat, ang ganda-ganda ng lahat. Ang kikinis ng lahat. Ang kinis ng church. Pero pag nandun na tayo, habang tayo lumalago, eto na, nagtataka na tayo. And sometimes, those painful experiences ay hindi mo may experience outside, but inside the church. Right? And you will question, why on earth, sa lahat naman na mararanasan ko ito, sa church pa namin. So ngayon mga kapatid, ibig ko sabihin, hindi biro ang ating pinag-uusapan. Kaya po, I think this message or this meditation about the love of God. Ako natutuwa kanina sa testimony po ng mga bata, many of them speak of naunawaan ko ang pag-ibig ng Diyos. Opo. Hoping that understanding will keep them. So ngayon po, sa pagbubulay po ni Apostle Paul o pagtuturo ni Apostle Paul at paggabay ng Holy Spirit, ako po'y naniniwala na yung climax ng kanyang pagsulat at siyempre pag nagsusulat ka, nagbubulay ka rin, right? Inuunawa mo yung sinusulat mo. And alam natin ang Bible inspired by the Holy Spirit. Pagdating ng chapter 31 to 39 of Romans 8, I think Paul is on the peak or climax of meditating and meditation of the love of God. Nasaan kayo makakatagpo ng pag-ibig na hindi bumibitaw? Kasi on a normal and human level, mga kapatid, ang tendency natin sa ating mga relasyon, mag-asawa man yan, magkaibigan yan man, magkakilala man yan, magkamag-anak man yan, dumarating na merong tinatawag na misay napuputol o misay may pag-aagwat at hindi nananatili yung tinatawag na pag-ibig pag tumingin tayo sa pantao. Pero saan tayo makakakita ng isang pag-ibig na kahit anong mangyari sa'yo, ay hawak-hawak ka pa rin at mahal na mahal ka pa rin at hindi bibitaw sa'yo? Meron ba talagang ganong klase ng pag-ibig? I think that's the issue here. Hindi ba sobrang ganda para paniwalaan? Sabi nga ng iba, it is too good to be true. That's why the Apostle Paul, when explaining the love of God, mga kapatid, from verse 31 to verse 39, nagbigay siya ng 5 tanong that somehow scrutinizes the love of God. Verse 31, unang tanong. Kasi ito yung posibleng mangyari. Tingnan niyo po itong 2 questions. Posible bang dumating ang pagkakataon na magdesisyon ang Diyos dahil mapupuno siya sa buhay mo at itatakwil ka niya, tatalikuran ka niya, aayawan ka niya at hindi ka na mamahalin dahil yun naman ang nakikita natin sa paligid? Or posible bang dumating ang pagkakataon na tayo naman na kanyang mga minahal, ang tila baga, ngayon po uso na yung, ayaw ko kung narinig yung word na deconstruction.
na marami noon ang mga Kristiyano ngayon that they are now deconstruct. What I mean, ibinabagsak na nila yung kanilang itinayo. Let me give you an example. If you know Joshua Harris, he is now an atheist. The writer of, sir, I Kissed Dating Goodbye. And yung Love. Binasa ko po yun, ako'y binata, yung 2 librong yan. Hinahamon ng mga single na manatiling single na tapat at intayin ang pag-aasawa. Ang ganda ng libro. But that man right now is an atheist. Deconstruct. Bumitaw na siya, nawala na. Talaga ba siyang nakakita ng pag-ibig ng Diyos? Kung gano'n lang ang pag-ibig ng Diyos, parang isang araw, bibitaw ka at mawawala ka. So, ano pang kwenta ng lahat? So that's why, there are 5 questions to answer here at na-discuss ko na po yung 2 last week. Number 1 question in verse 31. Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Verse 32, second question. Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay sa ating lahat, bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? There is underlying scrutiny in its question. Verse 33, sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga hinirang ng Diyos? Ang Diyos ang umaaring ganap. 34, another question, sino ang hahatol? Si Kristo ang namatay. And then verse 35 is a good question, sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? If God be for us, who can be against us? How shall He not with Him also freely give us all things? It seems na tayo nangangailangan, parang pinagkakaitan ng Diyos, mahal ba talaga ako ng Diyos? Who shall lay anything to the charge of God's elect? Who is He that condemneth? Who shall separate us from the love of Christ? So yan po yung mga tanong, at hindi ko na po uulitin yung aking discussion last week, mga kapatid, at tayo na po ipupunta doon sa kung saan tayo natapos, and hoping, mga kapatid, ay magkaroon po tayo ng pagpapala ngayon. So our focus right now is this. Nasa pangatlong tanong po tayo, who shall lay anything to the charge of God's elect? Look at verse 33. Verse 33. Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga hirang ng Diyos? Ang fact ay, kahit tayo Kristiyano na, nagkakamali pa rin tayo. Kahit tayo Kristiyano na, nagkakasala at nagkakamali. And we know in the Old Testament, those people who called to be man of faith or heroes of faith, bumagsak at nagkasala. So ang tanong na ito doon sa tinatawag na pag-ibig ng Diyos, so you know na minahal ka ng Diyos, namatay siya para sa iyo, here is the question. Who shall lay anything to the charge of God's elect? By the way, the topic or yung ating paksa na ating inaaral is inquiries on God's divine love. How genuine and strong the love of God is. Ito yung mga tanong ng pagsisiyasat sa pag-ibig ng Diyos. At habang sinisiyasat natin ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, sisiyasatin din naman natin ang ating mga sarili bilang mga inibig. So here's the question. Tingnan niyo po ha. If you have your Bible, you have your Bible? May Bible po ba kayo? Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga hinirang ng Diyos? Who shall lay anything to the charge of God's elect? The question seems like this, mga kapatid. Mayroon bang sino man na makapagdadala ng accusation or sumbong sa Diyos na makapagpapabago sa pag-ibig ng Diyos sa atin? Is there anyone that will bring up accusation and case against us, and God will be what? Moved, and He will change His mind? Yun po yung tanong. Opo, kasi, tinan nyo tayo, sometimes we are good, minsan may mga taong maganda ang ating paningin, and then mamaya may nagsumbong sa atin, at dahil negatibong sinumbong, nagbago na ang paningin mo sa kanya. Right? Tao, ganon. So on the context of God's love, mga kapatid, is it possible na mayroong isang pumunta sa langit at sabihin, hey, tingnan mo! Tingnan mo!
Kita mo yung ginawa niya? Kita mo yun. Yan ba ang minahal mo? What if somebody shows up and brings a charge against God's elect? That maybe escape God's notice or to the degree God was not aware. Let us see. Sinong pwedeng gumawa nun? Merong isa. Revelation 12, I think he is active. Please, follow me. Revelation 12, mga kapatid. Gising pa ho kayo? Gising kayo. No, gising kayo. Kape tayo mamaya. Ha? Imagine nyo kayo nagkakape. Yan. Revelation 12, verse number 10, and then verse number 11. At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ngayon dumating na ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang ating kaharian at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo sapagkat inihagis na. Sino? Ang tagapagsumbong. Ano yung tagapagsumbong sa English? Accuser. Accuser. Sa ating mga kapatid, na siyang sa kanila'y nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. Meron na ho ba nagsumbong sa inyo? Sumbong ka ng sumbong and then namove ka. At nagalit ka doon sa isinumbong. So Satan is accuser, but then sabi ng verse 11, ginagamit din po natin ito sa pagpapalaya sa mga demonyo. Itong verse na to. Kasi one time, narinig ko, binasa ito ni Sir Joseph in one of our experience sa pagpapalayas. Binasa niya lang itong verse 11. Tignan niyo. At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero. And then the devil, yung may sapi, yung possessed, nagalit. Kaya ayaw umupo sa unahan ng iba. Nakalagay ba yun? Dahil makamatras ka ng tura. Okay, wala sa survey. Okay, so iniisip ko lang tayo magising. So, dinaig ng dugo. Ano man ang sumbong, wala nang kapangyarihan sa dugo ng Panginoong Jesus. Amen? Now, yun ang point. But, nakita natin nagsusumbong siya. So, isang araw, nangyari po ito. Iba naman yung accusation niya. Pumunta siya doon sa umpukan, si Satanas umpukan ng mga anak ng Diyos at nagsabi, pero ang Diyos ang unang nagbukas ang unawa. Saan ka galing? Ayun, nagpanik manaog sa lupa, pauli-uli. No, kaya yung pauli-uli. Ang sabi? Napansin mo ba yung anak kong si Job? Di ba? Kwentuhan. Ang nakakapagtaka doon, ang Diyos pa ang unang nagturo. Sabi ni Satanas, here's the accuse. Kaya ka lang nagmamahal yan sa'yo kasi pinagpala mo. Binakuran mo kasi. Ikaw na may walang sasamba sa'yo kung wala kang binabayaran. Lahat ng iyong worshiper, binabayaran mo kasi. Pinagpapala mo. Tanggalin mo. Walang matitirang sasamba sa'yo kahit isa. Wala kang makikita sa mga tao. Yung Kristiyano mo sinasabi si Job na yan. The only reason he clings to you are the blessings. Deprive the blessing. So, dalawa yung inaatake ni Satanas sa sumbong. Yung dignity ng Diyos at si Satanas. But the question is the accusation true? Possible mangyari sa atin po na tayo bumagsak. Tiyak na mayroon listahan ng diablo ng ating lahat ng kasalanan ginagawa at dinadala niya yun sa Diyos. Based on the text. Parang ganito yun eh. Nakita mo ba yung ginawa ni Angel? Lagyan nyo ng nakakaya, di ka? Yan, ligtas yan, baptist yan. Isa siyang malaking kahihiyan sa pangalan mo. Palalampasin mo ba yan? Papapasukin mo ba yan sa langit? Oo nga, minahal mo, pero tinan mo yung ginaganti sa'yo. So, may taga-sumbong. So, ang question is this. Anong kasalanan, kahinaan, pagkukulang o pagkakamali o pula, ang maaaring magpabago sa isipan ng Diyos upang iando niya ang lahat ng ginawa niya para sa iyo, para magdesisyon siyang ikaw ay itakwil, talikuran o iwanan ng lubusan,
Sapagkat yun naman ang common na nangyayari. Lalo na sa mga relasyon. At dalhin muli sa impyerno. Mayroon bang kasalanan na hindi nasakop ng dugo ng Panginoong Hesus? Mayroon bang kasalanan na hindi niya inaakala na gagawin mo at nasurpresa ang Diyos sa magagawa mo at sasabihin ng Panginoon, hindi kasali sa binayaran? Yung iba binayaran ko, pero yan, hintay muna, sobrang na yan. Hindi yan kasali sa binayaran. That's the question. But here is the good news. God will never turn against us. Nor will any kind of pleading on the part of the adversary, Satan, change the mind of God. God has already given the final verdict. Gusto ko po itong inyong maunamaan. Kasi kapag talagang naintindihan nyo ito, it will affect the way you relate to others also. But if you fail to understand this part, tayo yung mga Kristiyanong madadaling bumitaw. Hindi tatagal. He has justified us, He has declared us righteous, since paid in full, the righteousness of His Son imputed to us already. Hindi mababago ang isip ko. Mahal ko ito. Imagine what David did. Imagine what Solomon did. Imagine what si Judas, maintindihan pa natin, hindi naman ligtas yun eh. Right? Pero si Peter ligtas. Could you imagine na betray o dininay ni Peter ang Panginoon? Hindi ko yan kilala. And how many times in your school you deny Jesus Christ in your classmates? Saan ka makakakita ng pag-ibig na kahit ganyan ang ginagawa, hindi mababago ang tining ng pag-ibig sa iyo? Kaya mga minamahal, ang tanong ko nung nakaraang linggo, bakit may mga Kristiyanong tila kung kumilos at magsalita at ang pananaw parang kulang sa pag-ibig? Ngayon, ito yung hamon. So hindi. Ang Diyos ang umaaring ganap. Sealed dito. That's why we believe in the doctrine of eternal security. Hindi nawawala ang kaligtasan, pero ang ilalim ng hindi nawawala ang kaligtasan ay ang mataas at matinding pag-ibig ng Diyos sa iyo. Mga minamahal, love. Ngayon, ito ang hamon. Let's have pabalik na tanong. Kung ang Diyos na umiibig o umibig ay hindi kayang baguhin ng pag-iisip para hindi ka na mahalin kahit anong pagkakasala, kahit anong pagkakamali, kahinaan, pagkukulang, pula sa bahagi mo. Here is the question. Bakit na ikaw na inibig ay tila baga kay dali-dali sa iyong bitawan, layuan, at hindi magtapat sa umibig sa iyo ng lubos? Bakit tayo parang ang bilis bumitaw? Lalo pagdating sa Panginoon. Amen? Kung ang Diyos sa umibig o umiibig ay hindi kayang baguhin, ito, papasok tayo dito. Could you imagine, there is someone, even though you are unfaithful, yung tining ng pag-ibig ng Diyos hindi nababago sa iyo. I am not saying na okay lang ang kasalanan. I am not saying na hindi kanya papaluin. Kasi ang sabi ng Bible, papaluin niya ang kanyang iniibig. Amen? So hindi po ako doon napunta. Hindi yun yung direksyon na nais kong sabihin, kasi ang tamang lapag ng biyaya at pag-ibig, hindi ka mahihirati sa kasalanan. Para hindi ka na mahalin ng anumang pagkakasala, pagkakamali, kahinaan, pagkukulang, pula at bahagi. Bakit? Here's the question. This is a great irony in Christianity. Bakit ikaw na inibig? Ay gano'n na lamang bumibitaw, kumakawang sa mga kapwa mo, inibig din ng Panginoon. Dahil sa kanilang pagkakasala, pagkakamali, kahinaan, pagkukulang, pula, o mga negatibong bagay. Hindi fair yun. Kung ikaw, mga minamahal, now, basahin natin to.
take note of this verse bago ko po isa-isahin. Colossians 3. It must affect our life as Christians. Colossians 3, verse 12 to 14, please. I want to read it before I read my meditation. Colossians 3, verse 12 to 14. Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin. Take note of that, ha? Ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod. Mangagtiisan kayo sa isa't isa. Mangagpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon ay gayon din naman ang inyong gawin. Here is the meditation. Ang umiibig sa iyo ay nahabag sa iyo. Bakit na ikaw na inibig ay hindi marunong mahabag? Wala kang abag sa sarili mo. Wala kang habag sa kapwa. Ang umibig na Diyos ay nagpakita ng kagandahang loob sa iyo. Bakit ikaw na inibig ay hindi nagpapakita ng kagandahang loob sa iba? Ang umiibig na Diyos sa iyo ay nagpakababa para sa iyo. Pero bakit ikaw na inibig ay mataas at hindi mo magawang magpakababa? It's an irony. Ang umiibig sa iyo ay maamo, ngunit bakit ikaw na inibig ay walang kaamuan? Ang umiibig sa iyo ay may pagpapahinuhod, pero bakit ikaw na inibig ay walang pagpapahinuhod? Ang umiibig sa iyo ay pinagtitiisan ka, bakit ikaw na inibig ay walang pagtitiis? Ang umiibig na Diyos ay nagpatawad, bakit ikaw na inibig ay hindi makapagpatawad? Ang umiibig na Diyos sa iyo ay naglingkod. Bakit na ikaw na inibig ay hindi maglingkod? Ang umiibig na Diyos ay nagpakababa, nagkatawang tao, nakisama sa iyo, lumapit sa iyo, hinanap ka, iniligtas ka. Hey! Bakit ikaw na umiibig? O inibig na sinabi mong inibig ka, hindi ka lumalapit, di ka sumisimba, di ka uma-attend, di ka nasama sa fellowship, di ka na-attend ng prayer, hindi ka naglilingkod. And yet, sabi mo, minahal ka ng Panginoon. I doubt, mga kapatid, kung talagang naiintindihan natin yung pag-ibig ng Diyos, yun ang mag-move sa'yo. Ano po? Para ikaw ay sumimba, para ikaw umaten, para ikaw matigatig, para ikaw makonsensya. Bakit hindi ako na-attend ng prayer meeting? Bakit ako'y pang umaga lamang? Bakit ang dali kong matisod? Bakit nakatingin ako sa pula ng iba at hindi ko na magawang magpatuloy? Because you know why? You are not focusing or not looking on the love of God unto your life. Hindi mo tinitingnan eh. Ang laki-laki ng tingin mo sa utang ng iba sa'yo, pero hindi mo kita kung gaano kalaki ang utang mo sa Panginoon. Kaya, may gulo sa church. Kasi kapag ang umiral ay hindi itong pag-ibig na tutlaman, nangyayari po ito, na tayo, ay hindi makapagpatuloy. Kaya mga mag-aaral, I hope and pray that you will really understand the love of God. Kasi kahit anong mangyari sa inyo, magtutuloy kayo. Opo. Alam niyo ang church life, relational yan. Relasyon po yan. Pero saan tayo kukuha ng motibasyon? Kahit umiiyak ka na, kahit nahihirapan ka na, kahit nasasaktan ka na magpapatuloy ka pa rin, hindi ka bibitaw, mga kapatid. So, ang gusto ko pong ating makita dito, i-relate natin ng kaunti. Kung ikaw ay isang tatay, family. Kung ikaw ay isang nanay, kung ikaw ay isang tagapanguna, kung ikaw ay isang anak, ano man ang kalagayan mo ngayon, ano man ang posisyon mo ngayon, ano man ang ipinagkatiwalang responsibilidad sa iyo ng Panginoon, hindi pwedeng hindi apektado ng pag-ibig ng Diyos ang pagganap mo ng iyong katungkulan. Ang pag-ibig na ito ng Panginoon ay i-epekto sa kung paano mo ginagampanan ng iyong katungkulan o posisyon o responsibilidad. Sa Colossians 3, hindi na ho natin mababasa, Colossians 3, 1-11, apektado nito ang iyong pagkatao. Magbabago ka. Mag-iiba ka ng direksyon. Kanina,
Inyo ba napansin kanina yung testimony? Na mai-spot mo dun sa mga nag-testimony yung change. Na dati, ang sabi niya, hinahanap ko ang pag-ibig sa tao. Hindi ko akalain na masusumpungan ko ang kapunuan ng pag-ibig na hinahanap ko sa Panginoon. Amen? Puno ng mga insecurities. Pero nung makita niya ang pag-ibig ng Diyos, ibig sabihin, nagbago ang kanyang pagkatao. 12-17, apektado nito ang iyong pakikipagkapwa-tao. Verse 18, apektado nito ang iyong pagiging asawang babae. Verse number 19, apektado nito ang iyong pagiging asawang lalaki. Verse 20, apektado nito ang iyong pagiging anak. Verse 21 in Colossians 3, apektado nito ang iyong pagiging ama. Verse 22, apektado nito ang iyong pagiging alipin o manggagawa o tagasunod o ikaw ay employee. Verse 23, apektado nito ang iyong pagiging Panginoon. Kung ikaw ay boss, leader, nakatataas, may posisyon, it will affect everything in your life, mga kapatid. Yun po ang sinasabi ng verse. I-epekto ito sa iyong pagkatao. So, that's the point. Kapag naintindihan mo yung lalim ng pag-ibig ng Diyos na hindi natitigatig, yung atin din pong pagmamahal at pagtrato sa iba, maaapektuhan. Opo. Now, next question. Look at this text. Romans chapter 8. Ano yung sunod na tanong? Pansinin nyo. Bagamat halos magkakaparehas yung dating, pero may sunod na tanong. So, ang Diyos ang umaaring ganap. Verse 34. Sino ang hahatol? Who is he that condemneth? Who is he that condemneth? Okay? Ito ang focus ng tanong, yung mismong hahatol. And I believe, ang sabi ng hahatol, ang hahatol dito ay ang ating Panginoong Jesus na namatay. But here is the question, mga kapatid. Ang sabi ng tanong, sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay, oo, yung nabuhay na maguli sa mga patay. Ito yung ating nakikita. Kung mayroon mang sigurong may karapatan na ma-disappoint, makinig po kayo dito. Mapuno, masagad, sa ating pagkakasala, pagkukulang o kahinaan o pagkakamali o pula, mga negatibong bagay, iyon ay mismong ang Panginoong Jesus kasi siya naman talaga ang nagbayad ng ating kasalanan. Pansinin niyo itong mabuti. Kung ang kaaway ay hindi magtatagumpay na tayo akusahan sa harapan ng Diyos at tayo isuka, itakwil, talikuran at hindi mahalin ng Diyos, paano kung yung mismong nagsakripisyo, yung mismong namatay para sa'yo, dahil ako naman ang nagbayad, at dahil ako rin ang nasaktan, ako ang hahatol, therefore, Ama, kita mo ga. Patanggen nyo ano? Ha? Sa kabila ng lahat ng ating ginawa, sa kabila ng ating pag-ibig sa kanila, tingnan mo ang kanilang ginagawa. Tingnan mo ang kanilang attitude. Tingnan mo ang kanilang pagsamba. Tingnan mo ang kanilang prioridad. Ama, ako ang nagbayad, sawa na ako, ayaw ko nang magmahal, nasasaktan akong lubha. Lahat ay ginawa ko para sa kanila, pero ano ay ginanti nila? Puputulin ko na ang pag-ibig ko, babawiin ko na ang lahat, itatapon ko sila sa impyerno. Sa meditation, hindi ito ang katotohanan sa puso ng umiibig ng Diyos. Hindi ito ang katotohanan sa puso ng umiibig na tagapagligtas. Hindi mahina ang pag-ibig ng Diyos. Hey, hindi ito nakabase sa kanyang iniibig. Nakabase ito sa kanyang sarili. Nakabase ito sa kanyang kalikasan. Nakabase ito sa kanyang kakayahan na umibig. Mamaya po, hintayin nyo. Bakit ko po ito dinidiin? He cannot condemn and justify at the same time the believer. Ano ang ginagawa ng Panginoon habang nandun siya? Tingnan niyo po, bago natin bigyan ng pansin. Habang siya nandoon sa kanan ng Ama, verse 34. Siya namatay, yaong binuhay na maguli sa mga patay. Tingnan niyo yung talata. Na siyang nasa kanan ng Diyos, na siya namang namamagitan dahil sa atin. Namamagitan dahil sa atin. Siyang nasa kanan ng Diyos. Anong ginagawa? Siya'y namamagitan dahil sa atin. Tingnan niyo po ang dalawang verse na ito. Please, follow me. Look at these two verses. Inyo pong tingnan ito. Hebrews 1:3, yung idea ng nasa kanan. Hebrews 1:3, please.
palibhasa isang sinag ng kanyang kaluwalhatian na tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kapangyarihan ng kanyang magawa ang paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Nasaan ang Panginoong Hesus ngayon? Nasa kanan ng Ama. Anong ginagawa? 1 John 2:1. 1 John 2:1, please. Open your Bible there. 1 John 2:1. Mumuntikong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang huwag kayong magkasala. At kung ang sino man ay magkasala, take note of the word, ay may, ano nakalagay na word? Ano po? Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo na matuwid. Ano sa English version yung tagapamagitan? Ha? Anong ginamit ng King James sa 1 John 2:1? Ano po nakalagay? Advocate. Alam niyo ang advocate? Listen. One who is called to our help, to our side to help. Yung mga nasa court, yung mga nasa legal, a helper in court. A defense attorney. A defense attorney. He pleads with the Father on our behalf. Parang ganito yan. O righteous Father, I know, you put your name. I know, lagyan natin yung pangalan natin, Angeles Francisco, has sinned and disobeyed the word of God. But I died for that sin. And your wrath has already been poured out upon me when I died on the cross of Calvary as her substitute. And my blood cleanses from all sin. My Father, you don't need to punish this believer because I was punished in his place. Nag-a-advocate po siya. Siya po yung ating attorney. At good news, mga kapatid, yung ating attorney sa langit, wala pang naipatalong kaso kahit isa. Amen? Gusto ko pong manuod sa atin, mga kapatid, ang lalim ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Could God decide to reject us? No. He cannot reject us. Now, so on that question, sinusuri natin. Meron bang pwedeng lumapag na dahilan para baguhin tayo? O mismo yung tagapagligtas na nagbayad sa atin ng ating kasalanan na magbago? Mga kapatid, alam niyo ang pinakamasakit sa inyo bilang mga nagsasabing nagmahal o gumawa ng mabuti? Sa lahat, kapag kami ng mga dispute, at ikaw yung merong direktang ginawa sa isang tao, ikaw yung pinakamatinding nasaktan. Is that correct? Ako ang dahilan. Kaya nariyan yan. Then, naranasan mo yon. Anong effect? Mas malalim yung galit, mas malalim yung sakit sa'yo, right? Kung real yun doon sa tao, mga kapatid, pag dinala natin sa Panginoong Hesukristo na nagbayad ng ating kasalanan, hindi po magiging posible kailanman na mababago ang isip ng ating Panginoong Hesukristo. But I do believe habang binubuli ito ni Apostle Paul at binubuli ito ng mga anak ng Diyos, it touches our heart, it changes our heart, binabago nito ang ating pagkatao, mga kapatid, na ating nakikita ang ating sarili. Ako pala inibig ng ganong kalalim ng Panginoon. Hindi ka makakakita ng ganyang pag-ibig sa tao dahil lahat ng pag-ibig ng tao may kondisyon. Mahal ka lang pag mahal mo siya, mahal ka lang pag ayos ka. Is that correct? Pero yung kahit hindi ka ayos, kahit ikaw ay merong nagawang mali, ay mahal ka pa rin. That's a kind of divine love na sa Diyos lang po natin matatagpuan. Here is the last question that we will be meditating. Tingnan niyo po yung tanong. Romans 8. So, wala. Hindi pwedeng mabago ang pag-ibig ng Diyos. Verse 35, last question. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? The question is who, pero ang answer na inayay ni Apostle Paul is not who, kundi what. Tingnan niyo po. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? So lumapag siya. Tumingin siya doon sa pwedeng dahilan, anumang sumbong, wala. Yung hahatol kaya, pwedeng magbago ng isip? Hindi. But then, ito yon. How about, kapag ang mga Kristiyanong ito'y napalagay sa mahihirap na sitwasyon ng buhay? Ito yung ibinabanggit ni Apostle Paul. Ito na. How about ang kapighatian? Anong English sa kapighatian?
tribulation, o ang kahapisan kaya, o ang pag-uusig kaya, listen, o ang kagutuman kaya, wala ka nang makain, pero Kristiyano ka. Wala ka nang makain, pero ligtas ka. O kahubaran, wala kang pambili ng damit. Kaya yung mga prosperity preacher, ipaliwanag nyo sa akin ito, na pag ikinanampalataya, everything will be fine. Opo. Paano niyan? Kung ikay naririyan sa ganiyang sitwasyon, pero ang sinasabi, ikay minahal ng Diyos. Paano kung ikay nasa panganib? O may tabak, o malapit ka nang patayin, o nanganganib ang buhay mo? Actually, pag tinanin niyo yung 35, dalawa yung sinisilip na tanong. Na pag tayo napalagay doon sa ganong mahihirap na sitwasyon, pwede ba tayong mahiwalay sa pag-ibig ni Kristo? Or ikaw mismo, ano ba ang pwedeng epekto nito sa puso mo? Tell me. Kung ikaw ang lalagay sa tribulation, distress, o stress. Sino dito na stress? Pag nai-stress na nga, iba na eh. Iba na ang timpla. Di ba? Ha? Yung antok na, iba na ang timpla eh. Kailangan titigil yung mga ngaral na yan. Kagutuman. Naglingkod ka sa Panginoon, pero nagutom ka. Naglingkod ka sa Panginoon, pero wala ka ng pambili ng damit. O ang panganib, nanganib ang buhay mo nung maglingkod ka. Na maging Kristiyano ka, o tabak. And then ang sabi ni Apostle Paul, para kaming tupa na dinadala sa patayan, here is our life. Naranasan namin ang pag-ibig ng Diyos, and yet we experience this thing. The question is, ito ba'y pwedeng maghiwalay ng pag-ibig ng Diyos? But ang gusto kong makita nyo dito, yung sagot doon sa verse, look at this text. Yung sagot ni Paul sa 37 ay dalawang side. Hindi! Anong sagot? Kundi sa lahat ng mga bagay na ito. If you're really a Christian, if you really understand the love of God, hindi! Kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo, hindi tumingin kay Kristo. Tumingin sa sariling nagmamahal din sa Panginoon dahil iniligtas. Tayo ay higit pa sa mga mapagtagumpay. Ang sabi, we are more than conquerors. That we, and then balik sa source of love, through Him that love us. That's two-way. That two-way. That great love of God who love us, ang sabi ng talata, we are more than conquerors. Hindi kayang alisin ng lahat ng ito ang pag-ibig ng Diyos sa akin at hindi pwedeng questionin ko ang pag-ibig ng Diyos sa akin pag naranasan ko ito at hindi ako magko-question sa pag-ibig ng Diyos pag dumating sa akin ang sitwasyong ito. Naunawain niyo itong mabuti if you really understand what the Apostle Paul is trying to say. Affliction, persecution, famine, death. Maaaring hindi nyo naiintindihan ito, but the early Christians na nabuhay sa persecution time, naiintindihan nila to. Kasi ibang-iba po ang buhay natin ngayon sa panahon nila. Sila'y mga inagawa ng lupa, inagawa ng bahay, inagawa ng mga asawa, pinaglalagari ang mga leeg, yung mga buntis, ipinakain sa leon, inilagay sa kumukulong mantika, dumaan sila doon, but the question of the Apostle Paul, who shall separate us from the love of Christ? Is there anything? Is there any hardship? And you feel that painful experience, ang sakit na! Lord, you're not true. Ayaw ko na. You're not true. Is this not true? Your love is not true. Ang sakit ng aking nararanasan. But the Apostle Paul is trying to meditate the love of God and he said, no! No, in all these things, Christians, in all these things, we are more than conquerors. Kaya Christians, yung katotohanan ng inyong kaligtasan at pag-ibig sa Panginoon, praise the Lord for all the hardships. Kaya huwag kayong magtaka.
Nakaranas kayo, bakit po nararanasan namin ito? Bakit sa church, ang hirap? Bakit yung pangkapatid ko natitisod ako? Bakit may mga ganitong ugali? Bakit sadyang dadating? Kasi tinetest kung gaano katunay ang pagkaintindi mo sa pag-ibig ng Diyos. Here is what the Apostle Paul is trying to say. Meron pa ako sasabihin sa inyo. Last week, I preached also this message. And the only person I'm thinking is Christ. I'll repeat. The only person I'm thinking is Christ. But one of the young people come to me and said, Sir, bakit mo ako pinatatamaan? Pero ang kanya positive. He thought na tinatamaan ko siya. But at the moment I preached, the only person I thought is Christ. I don't know. Nagdadaan pala siya sa battle. And then he texted me, Sir, magkukondak po ako ng Bible study sa aking mga kaklase sa Lasal. I'll preach Christ to them. Kaya pagka kayo nakikinig ng preaching, it seems na, parang pinatatamaan ako ni Sir Angel. Hindi ko alam yung pinagdadaanan. Don't say that. The Holy Spirit can touch and can reveal the situation ng ating mga buhay. Listen. Affliction, persecution, famine, death, and so on are mentioned because there are the sorts of things that would cause a believer to renounce faith in Christ. I'll repeat. Those are the sorts of things that will cause a believer to renounce your love and faith in Christ. Paul is not saying that Christ still loves believers when persecution arrives, kasi talagang given na yon, although that is doubtless true. He is also saying, listen carefully, that the love of Christ is so powerful that believers will not forsake Him despite the sword, despite the persecution, despite the famine, and so on. Mga kapatid, papatayin ka na, inubusan ka na ng ari-arian. Pero ang tanong ko, ano bang hirap ang pinagdadaanan mo ngayon para sabihin mong tisod ka't hindi ka na at ayaw mo na? Maaaring sabihin mo sa akin, ayaw mo na hindi naman sa Panginoon ko na ayaw sa mga kapatid. Ganun na rin. Ibangga mo ang nararanasan ng mga apostol at ibangga mo sa nararanasan mo. Ang ibig ko sabihin, kung ang Diyos ay hindi bumibitaw sa lalim ng pag-ibig sa iyo, that's the kind of love also na dapat nasa sa iyo, na hindi ka ganun kagaling bumitaw. Amen? Kaya ang inaasahan ko sa mga kabataan ito, ganun yung mga grade 9, grade 8, gaano pang karaming kanilang dadanasin na mga iyak at luha at mga katitisuran. Pero paano ako tumitingin? Paano itong mga batang ito yung magpapatuloy? Pag hindi nyo naunawaan ng pag-ibig ng Diyos ang malalim, wala na kayong makikitang dahilan. Pag wala nang ngumingiti, pag wala nang pumapalakpak, pag wala nang nagpe-praise the Lord, pag wala nang bumabati, wala ka nang makikitang dahilan. Kung hindi mo makikita ang pag-ibig ng Diyos. Oh, nakikita natin ito. Tinan nyo, yung kasunod. Tinan nyo yung kasunod. Hindi lang yun ang binanggit, di ba? May kasunod pa. Sapagkat ako'y naliliwanang lubos, kahit ang kamatayan, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, even the highest, kung ano mang highest ang tinutukoy, point of life, kahit ang kababahan, to the point sumadsad ka, o kung ano mang kababahan ang tinutukoy ni Apostle Paul, kahit aling-alin mang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Mga kapatid, here are some evaluatory questions. Nandiyan pa po ba kayo? Kung walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo, there are some questions here. Mas malakas pa ba? Kinig po kayo. Ganong kalakas ang pag-ibig ni Kristo, ganong kalakas ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. But here are the question. Mas malakas pa ba ang pag-ibig mo sa iyong naiibigang hindi mananampalataya? To the point na parang hindi sapat ang Kristo nagmahal sa iyo at ipinaglalaban mo ang relasyong mali sa buhay mo. Mag-apply tayo.
Kaya ang sabi ko kahapon ng isang linggo, bakit maraming Kristiyano ang nagsasabing, ang parang bagantilang kulang sa pag-ibig. Na kapag hindi nakuha yung pag-ibig ng kapwa, pag hindi nakuha yung pag-ibig ng kapwa, na-deny, ayaw ko nang mabuhay. Ayaw ko nang mabuhay. Sapok ng kitariyan. Ligtas ka. Oh, parang kung kumilos ka hindi ka ligtas. Yan lang, iiyakan mo yan. Ano ka ba naman? Ipaglalaban mo pa yung maling pananampalataya. O hindi mananampalataya, matuto na tayo mga kapatid. I know, marami tayong reason, pero ang gusto kong dalhin sa inyo, yung enough, yung sufficiency of the love of God. Kasi ang nakikita ko, pag hindi tama ang pundasyon ng ating dahilan, wala kang ipaglalaban sa iyong buhay. Ba't ipaglalaban ng tama? Kung wala kang dahilang tama. Right? Mas malakas pa ba ang pag-ibig ng isang hindi mananampalataya na iyong naiibigan kaysa pag-ibig ni Kristo? Hello? Mas malakas pa ba ang pag-ibig mo sa kapwa mananampalataya o pag-ibig ng iyong kapwa mananampalataya na wala pa sa panahon? Hello? Pareho kaming saved, pareho kaming ligtas, ito ang question. Kaya lang wala sa panahon. Mas malakas pa ba ang pag-ibig mo sa kapwa mo mananampalataya o yung pag-ibig ng kapwa mananampalataya sa'yo na wala pa sa panahon na kahit nakikita mo yung namatay para sa'yo, yung nagligtas para sa'yo, nagsasabing, ang tamang pag-ibig ay may tamang panahon. Young people, are you listening? Kaya mo bang tumalon sa bangka? I'll repeat. Kaya mo bang tumalon sa bangka para lang makalapit kay Jesus? O you love the boat you are riding? Dito na ako. Mahal ko to. Safe ako dito. Secured ako. Kasi pag tumalon ako parang, teka muna, pag iniwanan ko ang bangka, baka wala na magmamahal sa akin. Baka wala nang babae magmahal sa akin. Kaya ngayon, kahit wala ka pa sa panahon, sinisigurado mo na. Mga young people, kawalan ng pananampalataya yan. Amen? Sir, pinatatamaan nyo ba ako? Hindi kita iniisip nung ginawa ko, are. Sadyang ito ilalabas. Mas malakas pa ba ang mga bagay na ito sa pag-ibig natin sa Panginoong Jesucristo? Ito pa. Kasi kahit, tinan nyo, lahat ng dahilan na aking narinig sa Kristiyano, sa lahat ng kanilang dahilan, ibangga mo sa pag-ibig ni Kristo, mapapailing ka na lang sa kahinaan natin. Mas malakas pa ba ang pag-ibig natin sa trabaho, sa pangangailangang material, kaysa sa pag-ibig natin sa ating mga anak, na mabigyan sila ng oras para maituro ang pag-ibig ng Panginoon? Angel, mas malakas pa ba ang pag-ibig mo sa trabaho at sa pangangailangang material to the point wala ka ng oras na mabigyan ng oras ang iyong mga anak at maituro ang pag-ibig ng Panginoon? Mga kapatid, those are questions sa atin. Wala dapat makapaghiwalay, mga kapatid. Walang dapat makipaghiwalay sa atin sa pag-ibig natin sa kabanalan, sa matuwid na uri ng pamumuhay. Wala din dapat makipaghiwalay sa atin sa pag-ibig natin sa ministry. Kayong mga nagpumiling maglingkod sa Panginoon, kayong mga pumiling, sabi niyo, maglilingkod sa Panginoon, pero habang kayo naglilingkod, hindi madali, iiyak ka, pupulaan ka, pag-uusapan ka, madideprive ka ng mga tinatawag na mga comforts sa buhay. But the question is, bibitaw ka ba? O pag tumingin ka sa pag-ibig ni Kristo, sasabihin mo, Lord, sapat na ang pag-ibig mo. Tutuloy ako. Tutuloy ako. Tutuloy ako. Hindi ka tutuloy na masama ang loob. Hindi ka tutuloy na puno ng pait ang puso mo. Tutuloy ka dahil mahal mo si Kristo. Amen?
May tutuloy lang, natutuloy ka lang, pero hindi mo naman nga galit ang nasa puso mo, pero tumutuloy ka. Eh, hindi rin tama yun. Opo. Nandiyan pa po ba kayo? Mga kapatid, love is maximum commitment. Love is maximum commitment. Pag hindi na pag-ibig ang dahilan, wala na tayong makikitang dahilan upang magpatuloy. Upang ipaglaban ang ating pananampalataya, upang ipaglaban ang ating paglilingkod. Wala na. Kaya po dito, ibinabalik tayo muli sa pag-ibig ng Panginoon sa atin. The love of God must be the basis, the foundation of everything that we are doing. Opo. Dahil sa pag-ibig natin sa ating kapatid, opo, aayusin natin ang ating sarili dahil yun ang kumukontrol. Pag may kagalit ka, ito binabanggit ko sa 101. Pag may kagalit ka, may nakatisod ka, dahil ang pag-ibig ng Diyos ang kumukubabang sa'yo, bubuksan mo yung iyong Facebook at magpo-post ka. Akala mo kung sino po. Sala. Right? Ang mali tinatama. Pero, hindi ipinagchichismisan. Gano'ng karami ang nasisirang simbahan dahil ng chismis? Bakit hindi natin magawang maging matapang na makipag-usap sa mga taong meron tayong issue? At doon natin sinasabi sa mga oo lang ng oo sa atin. Kaya naman lalo kang sumakit ang ulo at lalong bumigat ang puso mo. Dahil ang kinuwentuhan mo ay kumakampi sa'yo. Mga kapatid, kapag ang kinukwentuhan mo ng sama ng loob mo ay lalo kang pinasasama ang loob, hindi ka niyan mahal. Kahit asawa mo yan. Pag kayo kampi sa mali, masala yan. Kahit mag-asawa kayo. Huwag mong hayaan lumubog sa galit, lumubog sa negatibong isip ang asawa mo. I-ahon mo siya. Hindi yung oo nga, magalit ka nga dyan, sama-sama nga ng ugali niyan. Oo nga, para kayong baka. Huwag ganun. Mga kapatid, bago po kayo mga tuwiran, balikan nyo ang krus ng Kalbaryong duguan. At lahat ng katwiran mo, dun mo sabihin sa namatay para sa iyo. Sige, uurong ka na, ayaw mo na. Hindi ka na magpapatuloy, bibitaw ka na, hindi ka na maglilingkod, pagod ka na, hindi ka na magpapatawad. Sige, ilahat ng katwiran mo, ilagay mo at titigan mo ang krus ng Kalbaryo habang tumutulo ang dugo ni Kristo at sabihin mo, sapat ang dahilan mo para hindi mo i-apply ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Always bring the cross of Calvary in front of your eyes and it will change everything. Amen? Antok na antok ka, pagod na pagod ka hapon. Sisimba ba ako? Aattend ba ako ng fellowship o tutulog ako? Pagka ganun na, isipin mo uli ang krus ng Kalbaryong duguan. Hirap nga ang Panginoon, pagod na pagod, daladala ang krus ng Kalbaryo. Tutok na tutok ng pag-ibig sa'yo, ang iisipin mo'y pagtulog. Sarap mong. Alam niyo kung bakit ako nasasaktan sa sinasabi ko? Dumaan ako sa gayon eh. At nadaan ako sa ganon. Na parang ang dahilan, pagod na ako, pagod na, hindi ako sisimba. At saka ayaw ko makita yung kapatid na nandung isa, yun eh, mga mayayaman lang magkakasama. Di ba, hayaan mo na, sadyang, yun na may tingin mo lang, pag nakaibigan mo yung mga mayayaman, mababait siyang mga yan. Akala mo lang ay gayaong. Alam niyo ang unang tingin sa akin sa BSU, suplado. Yun ang tingin ng teacher ko. Nung kami magkakilala, hindi ka pala suplado, Angel? Ba, hindi naman ho. Ako lang yung mahihiyain, kaya hindi ako natingin. Oh. Sometimes dahil sa ating hiya, hindi tayo makatingin, o kaya hindi makabate, hindi dahil yung suplado, baka nahihiya. Pero may paalala sa inyong mga Kristiyano. Nasa kayong mga lugar, baka naman paglabas ang inyong bahay, tama naman nga, baka naman nga kayo mga pinakasupladong tao sa barangay nyo.
At paglabas nyo, daladala nyo ang Bible, naglalakad kayo, kasalubong ng mga tao nakatuhong, hindi mo lang kayo nabati. Aba naman, anong baptism, may dalang Bible? Dapat paglabas nyo, ay binago ko yan sa kuta nung unang panahon kay gayon eh. Sabi ko, parang sala. Kaya pag natata, hello po, o kaya anong ginagawa mo dyan? Eh, ikaw yung baptist, ikaw yung Kristiyano, ikaw ang pinakasuplado sa barangay ninyo. Tama po ba yon? Ngumiti ka. Hello po, magandang umaga po, pasimbahan po ako, sama kayo. Oh, di ka ho. Gumaya ka sa Tigalo. Masayahin, amen? Wala yung pinalalampas, sinisiran lahat. Oo, naalala ko ng bagong Kristiyano ko, pati aso gusto kong siran. Dahil ako, ang tingin ko sa sarili ko, magaling, pati aso maliligtas. Pero kanina, inyo napakinggan yung testimony nila, gustong-gusto nilang maligtas, hindi nila maligtas. Alam nyo, the only hope that I have for these young people, ibig sa mga pamangkin, prayer talaga. Lord, ikaw na lang ang pag-asa. Dahil kung talagang sarunong at sa gusto, ay gugustuhin naman eh. Bagay ito hindi nga magawa. You could see, talagang Diyos ang gagawa. Kaya we need to kneel down, we need to pray and praise the Lord. Pagkilos niya, mga kapatid, Misa sinusukuan ko na ako, well, di ko na nga pumunta. Pero sa likod ko, Lord, ligtas mo sila. Naalala ko yung pamilya ni Narain. Oo. Ako'y bumitaw dyan sa mga yan. Kasi ang tagal ko nagbabible study, para ako nagbabible study, ang tingin ko yung nagbabible study ako sa, yung, alam mo yung parang nagbabible study ka sa tulog. Di nakikinig. Sabi ko, hindi maliligtas itong mga ito. Hindi ako pupunta. Isang December, nakatanggap ako ng sobrang pula. Bilang ang pera. Merry Christmas, Brother Angel. Balikan mo naman si Nafe. Nanay Pising. Hindi yung 1,000 ang kumanti sa akin eh. Ang kumanti sa akin, yung balikan mo naman si Nafe. Ito ako bumitaw sa mga ito. Sunod na Friday, punta ako. Alam yung balik ko? Naligtas si Rain. That night. Tayo, ang bilis bumitaw. Ano? Pero balikan natin ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Nandiyan pa po ba kayo? Kaya, pag dumating ang panahong parang wala nang dahilan para magpatuloy, Monica, at lahat ng iyong katabi, kaaway mo na. Hindi na kayo nagbabatian, tumingin ka sa krus ng Kalbaryo, sabihin mo, Lord, ako'y sa'yo titingin. Patatawarin ko sila, mamahalin ko sila, at ako'y magpapatuloy para maglingkod sa'yo. Dahil ako'y sa iyo haharap isang araw. Amen? Dahil lahat ito, tumungo tayo manalangin. Pray po tayo. Heavenly Father, thank you so much. Help us, Lord, to realize the love of God. Sometimes, ang dami naming iminamaster sa buhay namin at ang galing-galing namin sa maraming bagay. Pero sa pag-unawa, sa pag-ibig ninyo, parang ang hina namin, parang kulang kami sa pagmamahal. Kaya ngayong oras na ito, Panginoon, I know, sa gitna ng antok, sa gitna ng pawis, sa gitna ng init, sa gitna ng pagod, na kami, yung aming isip, sometimes hindi na maka-engage. Lord, papagtagumpayin mo ang iyong mga salita sa isip at puso ng inyong mga anak na narito. Habang tayo nakatungo, nakapikit ang ating mga mata, mga minamahal. Ikaw ba'y kinakausap ng Diyos? Meron bang inilagay ang Diyos sa iyong commitment? May inilagay ba ang Diyos sa iyong desisyon or something to pray for? Meron bang kasalanang dapat talikuran? May pangako ba na dapat panangnan? Meron bang commitment na dapat pagtapatan? Meron bang gawain na gusto mong salihan para sa Panginoon? Meron bang taong gusto mong puntahan at kausapin na gusto mong magpatawad, gusto mong makalaya sa kapaitan, gusto mong makalaya sa negatibong damdamin mo. Dahil nakikita mo ang dugo ng Panginoong Jesucristo, nakikita mo ang pag-ibig ng Panginoon sa iyo, nakikita mo yung iyong mga pagkukulang. Pero nakikita mo ngayong hapong ito ang pag-ibig ng Diyos kumikilos sa iyo. Kung meron pong mga panalangin na nabuo sa inyong puso, hindi ko na kayo patatayuin, hindi ko na kayo pupuntahin dito. In your seats, take time to pray, mga kapatid. Manalangin po kayo. Manalangin po tayo.
Lord, salamat ng marami. Lord, for directing us to the only one strong foundation of our Christian life, the love of Christ, the love of God, on the cross of Calvary. Thank you so much, Lord. Salamat ng marami. Ang lahat na ito'y aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus.